Ugay mo. Yan, tingnan mo kung may kalog. Oh, wala. Sigurado ka, walang kalog. Oh, pataas. Lagyan mo ng tubo sa ilalim. Oh. Yan, oh, angat-angat mo ngayon. Oh, alo, may kalog. Huwag ka naman parang ganyang kumadyot. Naknante. Alala yung kadyot lang. Pati yung puwet mo gumagana eh. Tubo lang ang pagganahin mo. Naknante. Talaga. Oh, ano, walang kalog? Oh, ibig sabihin walang sira yan. Magandang araw mga boss. Nagpaturo lang naman si customer kung paano mag-check up ng pang-ilalim. So, para wala naman kaming nakitang kalog na pyesa. Kaya punta na ako dito sa pinoproblema niya. Ramdam niya na kasi na delay na daw humatak itong sasakyan. Eh pag ganitong problema mga boss, tapos wala naman akong makitang problema sa makina, syempre, positibo yan. Dito na yan sa transmission fluid, lalo na 70,000 kilometer na mahigit yung tinakbo nito. Nakita nyo naman siguro yung fluid nitong transmission nung drain ko. Grabe na yung itim niya. Kaya nga sabi ni customer, tama lang talaga na mapalitan nga itong transmission fluid niya. Siya nga pala mga boss, yung drain plug nito, number 14. Na after ko nga maibalik na yung drain plug niya, tatanggalin ko naman ngayon itong oil pan. Importante kasi mga boss na malinis ko yan. Tapos yung filter niya dito sa loob ng transmission, syempre papalitan ko yun ng bago. At sa pagtanggal naman ng oil pan nito dito sa ilalim nga ng transmission, kung makikita nyo, di ba? Napakadali lang naman, basic na basic. Gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench na number 10. Tapos lahat ng bolt na nakapaligid dito sa oil pan, kailangan tanggalin mo yun. Kaya lang, huwag niyo kong gayahin. Ginanahan ako masyado. Yan tuloy. Magaling na bata. Ang tama kasi doon mga bossing, dapat nag-iwan ako ng isang maluwag na bolt. Eh, ginanahan ako. Tanggalin ko na nga itong filter niya. And mga boss, hihilahin nyo lang yan pababa. Yan tanggal na. Hila lang yan, hila. Ito yung problema mga bossing. Wala pang nabili si customer na filter para dito sa transmission. Ayan, dumi oh. Oh, di ka bumili ng filter eh. Ay tayo, bibili ng filter para kuhan. Sigurado na. Wala ka pala nabiling filter. At habang hindi pa dumarating yung in-order ni customer na filter para dito sa transmission, na in-order niya pa nga sa kasa. Kaya sabi ni customer, i-change oil ko muna itong makina niya. Kung makikita niyo yung langis mo, buso, naku, grabe din yung itim. Halatang hindi nagpa-flashing ito kapag nagpapalit ng langis. Pag ganyan mga boss, maingay yung makina. Kahit na sabihin mo pang mamahalin yung langis mo, wala rin saysay yun para sa akin. Ilagay ko na nga itong drain plug. Tapos dito nga muna ako sa preno niya. Kasi nga yung pangalawang problema ni customer, medyo mahina na yung preno niya. Siyempre pag ganun, tama naman siya, malalim na yung brake pedal kapag inapakan. At para sigurado, siyempre itong apat na preno niya sa gulong, check upin ko na yan. Kung makapal pa yung mga lining niyan, linis lang at adjust. Yeah, pihit mo na Bella. Okay na. Sa pagtanggal ng brake caliper, gagamit ka ng socket wrench sa number 14 para maluwagan mo yung 2 bolt. Pag maluwag na, pwede mo nang tanggalin yung 2 bolt dito sa brake caliper. Tsaka mo ngayon iangat na itong brake caliper mo. At dahil sa hindi naman stack up itong 2 sliding pin bolt, hindi ko na yung gagalawin. Tanggalin ko na lang itong brake pad niya, na kung makikita nyo nga, makapal pa itong brake pad at kailangan lang yan linisan. Sa paglinis niyan mga boss, kung makikita nyo, di ba nililiha ko lang naman. Hindi mo tatagalan yung pagliha. Oo. Ayan Ayan, pag medyo namuti ng ganyan, okay na yan. Kung magpantay na siya, pantay na. Wala ang dumi. Ayan Kita mo. Tanggalin mo lang yung nagdart sa ibabaw. Diba? Ayan diba? Ganun din sa kabila. Alam niyo mga boss, taga-Pangasinan pa kasi si customer. Kaya tinuturuan ko siya kung paano magtanggal ng brake pad dito sa brake caliper. Tapos kung paano na rin maglinis ng preno. Para pagdating niya dun sa probinsya nila, hindi na siya pupunta sa akin, siya na yung gagawa. Sabi ko nga, ayusin ko lang yung pagkakagawa ko dito sa video. Tapos panoorin niya kung paano ko yung ginawa. Para gayahin niya na lang. Actually, nakita niyo naman ng actual kung paano ko yung ginagawa. Kaya sabi ko, hindi ka na siguro mahihirapan dyan. Alam niyo mga boss, kaya nagtyaga si customer na puntahan ako para nga magpagawa. At gusto niya na rin matuto dahil nga sa nakaranas din siya ng mga panloloko ng mga gumagawa ng sasakyan. Kaya mula sa Pangasinan, nagpunta pa siya dito sa Taguig. Ilagay ko na itong brake pad niya. Sa paglagay naman itong brake pad, napakadali lang. Di ba? Nakita nyo, meron naman kasing guide yan. Bali, itatapat nyo lang itong brake pad dito sa guide, tsaka nyo ngayon siya itulak. O example ito. Gigit na mo lang to. Ayan Para alam mo maglagay.
Sa probinsya ka pa naman. Okay. Ayan oh, gitna. Ayan, gigitnaan mo oh. Yan, nasa gitna. Tataas ganun din, gitna lang. Tapos tulak mo na siya. Ganun lang. Nakikalam na ako yan. Diba? Gigitna mo lang. Maganda yung personal ko nakikita eh. O, tsaka ano, pag ikaw na gumawa sa probinsya nyo, Pangasinan, o di hindi ka na malilito, di ba? At sa paglagay naman itong brake caliper, kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Isisiksik nyo rin yan dito sa brake pad. Ito naman sa kanto, nakakanto yan dyan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Oh, kanto. Oo nga. Di ba? Oo. Tapos lagay mo na itong ano niya, tornilyo. Yung bolt, oh, yan. Kasi ito nakakanto yan. Okay. Sa ilalim, ganun din. Kakanto mo rin. Yan. Yan, oh. Oh, di ba? Kanto yan. Para hindi siya umikot. Saka lagay itong bolt. Ayan, nakakanto siya. Tapos, gagamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 14 para mahigpitan mo na nga yung 2 bolt dito sa brake caliper. Sige, pihit mo na yung manibela. At dahil sa okay na ito, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Okay. Sa paglagay naman nitong gulong, siyempre napaka-importante yung mga nut niyan, nahigpitan nyo ng maayos para sa bandang huli, wala kayong maging problema. Ano mo kalog, wala naman sira eh. Para walang masabi si customer, dinoble check ko yung chinek up niya. Wala naman talagang sira. Kaya lipat naman ako dito sa kabilang side. Siyempre, gamit ulit yung socket na sa number 14, tatanggalin ko yung 2 bolt dito sa brake caliper. Ayan mga boss, after ko matanggal yung 2 bolt, iangat ko na itong brake caliper. At kung makikita nyo yung brake pad niya, makapal pa naman. Oh, okay na okay pa. Oh. Kailangan lang talaga siyang linisan. Tandaan nyo mga boss, importante na dapat yung brake pad nalilinis yan. Kasi pag masyadong siyang matigas, yung ibabaw niyan, yung rotor disc naapektuhan, lumalalim. Bukod doon, nakakapag-produce na siya ng ingay or ng sipol kapag nagpreno ka. Eh kung makikita nyo naman sa paglinis na ginagawa ko, napaka-basic lang. Lilihahin nyo lang naman itong ibabaw ng brake pad, tapos kung may budget pa kayo, sprayan nyo ng brake cleaner para kung may kumapit na malagkit dyan, mawas out. O diba? Basic naman talaga. Pati itong rotor disc mga boss, importante na ma-sprayan nyo rin yan ng brake cleaner. Para nga kung may kumapit dyan na langis, malagkit, mawas out nitong brake cleaner nyo. At para matanggal yung nagmarka na brake cleaner dito sa rotor disc, pwede mo naman punasan yan gamit yung basahan o kaya tissue. Ako tissue lang ginagamit ko dyan mga boss, mas okay, walang himulmul. At pag okay na yung pagkakapunas mo dito sa rotor disc, pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad. Bali, itatapat mo lang naman itong brake pad dito sa guide ng brake caliper holder. Tsaka mo siya idiin. O, di ba? Kabit na itong brake pad. O, para makita nyo, itutok ko itong camera dito sa kabilang side na kakabitan ko pa ng brake pad. O, ayan mga bossing, tignan nyo. Kung mapapansin nyo, sa paglagay ko ng brake pad, itinapat ko lang siya dito sa guide niya sa baba. Tapos sa taas, itapat nyo rin. Tsaka nyo itulak itong brake pad. O, di ba? Salpak na siya. Ganun lang naman ka-basic. Tapos, after nyo mailagay yung brake pad, i-check nyo pa rin kung okay yung pagkakalapat niya dito sa rotor disc. Pag okay naman, ilagay mo na itong brake caliper mo. Siyempre, yung paglalagyan mo ng bolt, siguraduhin mong nakatapat yan dito sa brake caliper holder. Pag tapat na siya, ipakapit mo na yung 2 bolt number 14 dito sa brake caliper. Pag naipakapit mo na, gamit na yung socket wrench mo na number 14, i-final mo na yung higpit. Ganun lang mga bossing, walang kahirap-hirap. Kasi kung hindi basic yan mga boss, hindi ko yan alam. Di ba sabi nga ng magagaling na mekaniko, basic lang naman ang alam mo eh. Di ba? Di ibig sabihin, madali lang ito. At kayang-kaya nyo. Kaya lang mga boss, may problema. Hindi nagkaintindihan si customer at yung binibilhan niya ng pyesa. Kasi kaya nga siya pumunta sa bilihan ng mga original na parts parang ibigay sa kanya original. Kung walang stock, ang sabi sa kanya, bibilihan na lang daw siya sa labas. Narinig ko nga yung usapan nila sa cellphone, ang sabi kung original ba yung ibibigay na pyesa kung bibili sa labas. Ang sabi naman sa kanya, hindi daw. So, para saan pa na pumunta ka sa bilihan ng original? Kaya nainis tuloy si customer. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko itong filter. Akin na yan, linisan ko na lang. Aabuti na naman ako ng gabi nito. Mabuti sana pag bumili mawawala ng 1 oras Biro mo, 2 oras kalahati kaming naghintay tapos negative pala ang sasabihin nung kasa na bibilhan niya. Sino ba namang hindi maiinis, di ba? Dapat nung umpisa pa lang sinabi na nilang out of stock.
yan tuloy. Naglilinis tuloy ako ng filter nitong transmission. Okay lang yan mga bossing. Maraming beses ko nang ginawa yung ganyang style. Ang mahalaga, mabanlawan mo at malinis yung mga ige itong filter. Kaya malaking bagay talaga yung nabili kong panghangin kasi nalinis ko ng maayos itong filter. Bagamat hindi ko na ipinakita sa video mga boss, baka mamaya tumagal lang itong video at mainip lang kayo. Kaya ang pinakita ko na lang dyan kung paano ko yan hinugasan. Pero sa paghangin, si customer na yung pinagawa ko. Ayan mga boss, nalinisan ko na yung lumang filter ng transmission. Dito naman ako sa paglinis ng oil pan. Dahil nga sa may bagong gasket na nabili si customer, syempre papalitan ko ito ng bagong gasket. At itong oil pan niya, importante na yung mga putik-putik na kumapit dito sa magnet, pati dito sa oil pan niya, kailangan matanggal ko yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, yan yung magnet kailangan malinis yun ng maigi yan. Kasi may mga kumapit dyan na parang putik-putik Tapos, itong oil pan, ganun din. Kaya importante na dapat malinis yan bago nyo ibalik dito sa ilalim ng transmission. Fast forward ko na mga bossing. Ayan, kung makikita nyo itong oil pan, malinis na at tuyo na siya. Siyempre, yung mga magnet niyan, importante na malinis din yun pag inilagay nyo. No, hangin na, tuyo na to, no? Tuyo na. Sige, banlawan natin ngayon ng langis. Yung gagamitin mo langis para dyan, banlawan natin. Parang ko na, yung alak Siyempre, Sarap banlawan mo. Sarap inumin. Si langis niya, di ba? Kailangan banlawan mo yan. Yang ginagamit kong pambanlaw dito sa filter ng transmission, yan din yung gagamitin kong fluid para nga dito sa transmission. Kailangan mga boss, mabanlawan ko maigi yan para hindi magkaroon ng contamination pag nagsalin na ako ng bagong fluid dito nga sa transmission. Ayan mga boss, okay na. Ibinigay ko ulit yan kay customer para mahanginan. Kaya punta muna ako dito sa ilalim ng transmission. Punasan ko muna itong mga nagkalat na fluid dito sa ilalim niya tsaka ko hahanginan yan para yung mga nasa singit-singit pa na langis, lumabas siya tapos pupunasan ko sa ulit. Kailangan kasi mga boss malinis yan bago ko ilalagay yung oil pan. Pag okay na, pwede ko nang ibalik itong filter niya. Siyempre yung o-ring, huwag niyong kalilimutang ilagay Tapos itusok mo na itong filter niya. Meron naman siyang guide kaya hindi ka dyan maliligaw. O yan di ba? Ididin nyo lang naman hindi niya mabubunot. Basta siguraduhin nyo lang na naisalpak nyo ng maayos sa butas. Tapos ito namang oil pan, pati yung mga magnet niya, kung makikita nyo, nakalagay na rin. At ito namang bagong gasket, ipinatong ko na. Sabihin mo Okay. Tulak. Ayan, tulak. Okay. Ayan mga boss, ilapat ko na itong oil pan. Tapos papakapitan ko na yan ng 2 volt na number 10. Huwag masyado diin. Sige. Huwag ko maigi ha. Sige, nakawa ko may. Tabi ka na dyan ha. Istorbo ka na Biglang ganun no. Tapos tulungan Ikaw talaga dirt ha. Mamaya makakita ka ng buzzer. Ginaganyan mo yung customer mag-iisip na naman ng masama yun. Diba? Alam mo naman yung isip yung puso nun. Lahat ng puro masama lumalabas sa May taong ganyan Mapag-isip ng masama. Yung mga taong inggit ba? Even no? O maaring mekaniko rin siya na marunong mekaniko pero hindi yung sabing Hindi. mekaniko. Nasasapawan. Nasapawan. Kaya lahat ng gagawin ko masama sa kanya. Pag nagbiro ka sa customer, masama sa kanya. May ganun tao Wala nang maganda sa kanya. Ayaw niya na nagbibiro ka. Nakita nyo mga bossing kung paano ko inilagay itong mga bolt. Importante na ipakapit nyo lang muna lahat ng mga bolt na number 10 dito sa paligid ng oil pan. Wala muna kayong bolt na hihigpitan dyan. Na hanggat maaari, kung kayang higpitan pa ng kamay nyo o kamayin nyo lang muna sa paghigpit lahat nga ng mga bolt para sigurado kayo na naipakapit nyo nga ng maayos itong mga bolt na number 10 dito sa oil pan. Yung ganyang diskarte kasi na paglagay ng mga bolt, sigurado kayo na maayos yung pagkakalapat nitong gasket niya. Kasi nga, kung hihigpitan mo agad yan, hindi magpapantay-pantay yung pagkakahigpit mo ng bolt na maaaring maapektuhan dyan yung gasket niya. O ayan mga boss, kung makikita nyo, after ko nga maipakapit na yung mga bolt dito sa oil pan, gumamit na ako ng socket wrench sa number 10 para ma-final ko na nga yung higpit ng bawat bolt ng oil pan. O di ba? Basic.
Dito naman ako ngayon sa niluwagan ko na plug ng transmission. Gumamit ako dyan ng flower type na Allen wrench mga boss, ano? Ayan, oh. Tanggalin ko itong plug niya dahil nga sa magsasalin na ako ng transmission fluid. May naka-ready si customer na 4 liters na nakalagay nga dito sa mineral water gallon. Sabi ko nga kay customer, ba't dyan nakalagay? Eh, ang sabi niya, nung nabili niya raw sa kasa, mas gusto niya raw ilagay dito sa mineral water gallon. Sabi ko nga, bakit? Ayaw mong i-promote? Tira ka muna 1 litro. Ayan mga boss, nagtira muna ako ng 1 litro, tapos iilalim muna ako para ma-check ko muna yung sukat ng transmission fluid. Ito nga pala yung hose mga boss na ginamit namin para makapagsalin nga kami ng transmission fluid. Tapos ito naman, huwag mo to. Pag tumulo na yan, tama na yun. Tama na muna, oh, tumulo na. Ibalik ko muna itong level plug overflow niya. Tama na muna yan, check upin na mamaya ulit. Sin, naka-jack to eh. Hindi pa naman final itong pagsukat na ginagawa namin dito sa transmission fluid. Mas okay kasi na naka-start yung makina, tapos ilipat mo muna yung bawat gear nitong cambio, tsaka mo yun ibalik sa park, tapos i-check mo na yung level plug niya, tanggalin mo. Kung walang tumulong fluid, magdagdag ka hanggang sabay tumulo na fluid dito sa level plug mo. Na ang ibig sabihin naman nun, okay na yung level ng transmission fluid mo at pwede mo na ngayon ibalik yung level plug niya, tsaka mo higpitan ng maayos. Balik muna ako dito sa pag-chase oil ko sa makina ni customer. Kung makikita nyo, nilalagyan ko yan ng Rev X40. Yan kasi yung ginagamit kong pang-flashing sa makina. Sige, start mo makina. After mapa-start itong makina, balik ulit ako dito sa transmission. O, testingin ko sa ilalim ha. Testingin ko sa ilalim. Sige, salin pa tayo. Kasi nga mga boss, nang tinanggal ko yung level plug niya dito sa ilalim ng transmission, walang tumulo. Kaya nagdagdag pa ulit kami ng transmission fluid. Ang system kasi ng pagsukat ng transmission fluid nito, hindi siya dipstick. Ibig kong sabihin, wala talaga siyang dipstick. Ang design niya, overflow method. Kaya kailangan tanggalin mo yung level plug. Na pag tumulo na nga yung fluid niya dito sa level plug, ibig sabihin nun, okay na. Kaya pwede mo na siyang tigilan sa pagsalin ng fluid. Hop, tigil. Oo. Tumulo na yun, okay na. Pag okay na, okay na. Okay na. Oo. Sa akin mga boss, yung ganyang kanipis na pag-overflow ng transmission fluid dito sa level plug niya, okay yan. Pero yung masyadong marami mga boss, parang sobra yun para sa akin eh. Ayun mga boss, kung makikita nyo, nilagay ko na yung level plug niya, tapos sinigpitan ko na yan. At syempre naman, huwag nyo kalimutang ibalik itong plug niya dito sa ibabaw ng transmission. At dahil nga sa mahaba pa itong video mga bossing, pakiabangan na lang sa last part. Kasi nga, i-scan ko pa rin itong sasakyan niya. Isa pa, para malaman nyo kung naging okay ba yung preno niya. Tapos yung hatak ba nitong sasakyan, bumalik sa dati, or ibig kong sabihin, tumulin siya kahit na hindi ko yan pinalitan ng bagong filter dito nga sa transmission. Yun ang abangan nyo. Isa pa pala mga boss, medyo naiingayan na rin si customer dito sa makina niya. Nangyayari naman talaga yun, lalo na't yung langis mo talagang for change oil na. Pero madali na lang yan kasi ako yung magre-recommend ng langis. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Salamat!